Huwag kang mag-alala, Lakan. Pipirma rin ang babaeng yan. Saan pa ba siya pupunta? Wala siyang ibang matutuluyan kundi ang bahay na ito. Isang hampas lupa na pilit nating binihisan ng seda, pero sa tingin mo ba ay mababago niyan ang katotohanang amoy putik pa rin siya? Nanigas ako sa likod ng malaking pintong narra. Ang boses na yon ni Doña Esmeralda, ang aking biyenan, ay tila malamig na hanging pumasok sa aking mga buto. Walang sigaw, walang galit, kundi isang purong panghahamak na mas masakit pa sa sampal. Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo, hawak ang isang maliit na kahon na binalot ko sa pelus. Sa loob nito ay ang lumang relos ng yumaong ama ni Lakan. 3 buwan ko itong pinagpuyatan, gamit ang aking mga kagamitan sa pagpapanumbalik ng mga antigo. Dahan-dahan kong nilinis ang bawat gear, inalis ang mga kalawang ng panahon, at ibinalik ang kislap nito. Gusto ko sanang sorpresahin si Lakan para sa aming 3 anibersaryo. Gusto kong ipakita sa kanya na ang pag-ibig ko, tulad ng relos na ito, ay handang ayusin ang anumang nasira ng nakaraan. Ngunit ang mga salitang narinig ko ay tila mga martilyong dumudurog sa aking pagkatao. "Mom, please, let's not talk about this now," sagot ni Lakan. Ang boses ng asawa ko, ang boses na dati ay nagpapatulog sa akin sa gabi, ay hindi man lang binalutan ng pagtatanggol. Wala siyang sinabing, "Mali kayo, ma." Wala siyang sinabing, "Mahal ko si Tala." Ang katahimikan niya ay isang kumpirmasyon. Anong hindi ngayon? Look at these photos, Lakan. Habang abala ka sa kumpanya, ang asawa mo ay nakikipagkita sa kung sino-sinong lalaki sa mga kanto ng Maynila. Isang kahihiyan. At ito, narinig ko ang kalansing ng isang pluma sa ibabaw ng mesa. Ang divorce papers. Pirma mo na lang ang kulang. Or do you want me to force her to sign it tonight? Napahigpit ang hawak ko sa maliit na kahon, ang aking mga daliri, na puno ng maliliit na peklat dahil sa pagtatrabaho sa mga matatalas na bahagi ng mga antigo, ay nagsimulang manginig. Nararamdaman ko ang init ng luwang nagbabadyang pumatak. Ngunit tila may kung anong nakabara sa aking lalamunan. Hindi ako makahinga. Ang amoy ng masarap na ulam na niluto ko para sa aming hapunan, ang paborito niyang adobo na may halong pagmamahal at puyat, ay tila naging amoy ng isang nabubulok na alaala. Dahan-dahan, dulas ang maliit na kahon mula sa aking mga kamay. Walang tunog na nalikha ang pagbagsak nito sa makapal na alpombra, ngunit sa loob ng aking dibdib, narinig ko ang isang malakas na pagbasag. Ang salamin ng aking puso ay nagkapira-piraso, at ang bawat piraso ay sumusugat sa aking kaluluwa. Tiningnan ko ang aking mga kamay sa ilalim ng malamlam na ilaw ng chandelier. Ang mga kamay na ito na nag-alaga sa kanya noong siya ay may sakit. Ang mga kamay na ito na naglinis ng bawat sulok ng bahay na ito para lang maging karapat-dapat sa paningin ng kanyang ina. Ang mga kamay na ito na binaliwala ang sariling pangarap para lang maging anino sa likod ng isang Lakan Alcacid. Heto na ba ang dulo? Ang lahat ba ng sakripisyo ko ay magtatapos lang sa isang pirasong papel at ilang pekeng larawan? Lalabas, sana ako. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kay Lakan kung bakit. Bakit niya hinahayaang yurakan ang aking dangal? Ngunit ang aking mga paa ay tila nabaon sa semento. Ang tanging nagawa ko ay umatras ng dahan-dahan hanggang sa marating ko ang pinto patungo sa labas. Sinalubong ako ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa aking pagdadalamhati. Sumakay ako sa aking lumang sasakyan, ang tanging bagay na naiwan sa akin mula sa aking mga magulang. Habang binubuhay ang makina, ang bawat patak ng ulan sa windshield ay tila mga luhang hindi ko mailabas. Pinaandar ko ang sasakyan palayo sa mansyong yon. Palayo sa lalaking mahal ko na hindi man lang nagawang sabihin ang aking pangalan habang hinihila ako pababa ng kanyang ina. Ang daan patungong Batangas ay madilim at madulas.
Tila ang kinabukasang naghihintay sa akin. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit sa huli, ang pag-ibig na akala ko ay aking kanlungan, ang siya palang magiging mitya ng aking kamatayan? Patay na ang asawa ko. Huwag niyo na kaming gambalain pa. Iyon ang mga salitang tila nanggagaling sa kabilang mundo, malabo at umaalingaw-ngaw, sa gitna ng isang masukal na kadiliman. Sinubukan kong idilat ang aking mga mata, ngunit ang bawat paggalaw ng aking talukap ay tila may libu-libong karayom na tumutusok sa aking sentido. Ang huling naaalala ko ay ang liwanag ng kidlat, ang tilamsik ng tubig sa salamin, at ang pakiramdam ng pagkahulog sa isang walang hanggang kailaliman. Nasaan ako? Bakit ang bigat ng aking katawan? Unti-unti, pumasok sa aking pangamoy ang bango ng tuyong damo at ang alat ng hanging nagmumula sa dagat. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango at ang malamig na hangin ng aircon sa mansyon. Sa halip, naramdaman ko ang init ng araw na sumisilip sa mga siwang ng dingding na gawa sa kawayan at nipa. Salamat sa Diyos, nagising ka rin. Isang kamay ang humawak sa aking palad. Magaspang ito, may mga bagong paltos at nanginginig. Nang dahan-dahan kong ituon ang aking paningin, nakita ko ang isang lalaki. Hindi siya suot ang kanyang mamahaling suit na pinasadya pa sa ibang bansa. Nakasuot siya ng isang luma at kupas na sando. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay puno ng puyat at tuyong luha. Sino? Sino ko ka? Ang boses ko ay halos isang bulong, tuyot at mahapdi sa lalamunan. Sandaling natigilan ng lalaki. Nakita ko ang isang hagupit ng sakit na dumaan sa kanyang mga mata. Isang takot na tila ngayon lang niya naramdaman, ngunit mabilis itong napalitan ng isang pilit na ngiti. Ako ito, Tala. Si Kiko, ang asawa mo. Anya sa isang boses na tila pilit na pinapatatag. Nasa Batangas tayo. Nagkaroon ng malakas na bagyo. Naaksidente ang bangka natin habang nangingisda tayo. Salamat sa Diyos at nailigtas kita sa dalampasigan. Kiko, asawa? Sinubukan kong halukayin ang aking isipan, ngunit wala akong mahanap kundi isang malaking puwang. Walang mukha, walang pangalan, walang kahit anong alaala ng isang buhay sa tabi ng dagat. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang pintig ng sugat sa aking ulo at ang kakaibang bigat sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang hinaplos ang aking buhok. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may pagsamba, ngunit may kasama ring matinding desperasyon. Tila ba kung bibitaw siya, ay tuluyan na akong maglalaho. Wala tayong pera, Tala. Mahirap lang tayo. Patuloy niya habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Pero dito, ligtas tayo. Walang manggugulo sa atin. Tayong dalawa lang. Hinawakan niya ang aking kamay ng sobrang higit at doon ko naramdaman ang kanyang pag-iyak. Hindi ito ang iyak ng isang matapang na lalaki, kundi iyak ng isang bata na takot maiwan sa dilim. Ang bawat hikbi niya ay tumatama sa aking balat, mainit at puno ng pagsisisi. Bakit siya humihingi ng tawad sa kanyang isipan? Bakit tila pasan niya ang buong mundo habang nakatingin sa akin? Tinitigan ko ang paligid ng maliit na kubo. May mga butas ang bubong at ang sahig na kawayan ay tumutunog sa bawat galaw niya. Ito ba ang buhay ko? Isang simpleng asawa ng isang mangingisda. Bakit pakiramdam ko ay may mali? Bakit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang balot ng regalong ayaw kong buksan? Nang muli siyang tumayo para kumuha ng pagkain, napansin ko ang isang bagay sa ilalim ng kanyang higaan. Isang maliit na piraso ng tela na may bahid ng tuyong dugo. At sa tabi nito, nakita ko ang isang gintong singsing na nakatago sa isang bitak ng kawayan. Isang singsing na masyadong marangya para sa isang mangingisdang tulad niya. Dito, wala nang makakasakit sa'yo, Tala. Muli niyang bulong habang nakatalikod. Hindi alam na nakikita ko ang kanyang lihim.
Pangako ko yan. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng dalampasigan, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa aking isipan tulad ng mga alon sa pampang. Kung siya ang aking kaligtasan, bakit ang pakiramdam ko ay bilanggo ako sa loob ng sarili kong katawan? Ang bawat umaga rito sa Batangas ay nagsisimula sa matapang na amoy ng tuyong isda at sa nakapapasong halik ng araw sa aming bubungang yero. Hindi ko na kailangang dumaing dahil ang katawan ko na mismo ang nagpapaalala sa akin ng hirap ng buhay na pinili ko o ng buhay na sinasabi ni Kiko na pinili namin. Masakit ang aking likod sa maghapong pagkakayuko sa harap ng batya. Ang aking mga daliri, na dati ay tila may lambot ng sutla, ay unti-unti nang tinutubuan ng kalyo dahil sa pagkuskos ng mga magaspang na pantalon ni Kiko. Pinagmamasdan ko ang aking mga kamay habang nakalubog sa mabulang tubig. Bakit pakiramdam ko, ang mga kamay na ito ay hindi para sa ganitong trabaho? Bakit tuwing hinahawakan ko ang sabon, parang may hinahanap ang aking mga daliri na mas maselang bagay? Mga pinsel, maliliit na kagamitang gawa sa bakal, o ang malamig na haplos ng isang antigong porselana? Hija, masyado mo namang pinahihirapan ang sarili mo. Magpahinga ka muna at uminom ng malamig na tubig. Napatingin ako kay Tia Belen, ang aming kapitbahay, na tila naging nanay ko na sa loob ng ilang linggong pananatili namin dito. Lumapit siya sa akin bitbit ang isang mangkok ng nilagang saging. Sa likod ng kanyang mga ngiti ay ang isang uri ng pagmamalasakit na tapat at walang halong pagkukunwari. Salamat po, Tia Belen. Tugon ko habang pinapahid ang pawis sa aking noo gamit ang dulo ng aking duster. Alam mo, Tala, simula nang dumating kayo rito ni Kiko, napansin ko na ang kaibahan mo. Para kang isang mamahaling hiyas na napadpad sa gitna ng mga bato. Hindi sa minamaliit ko ang buhay isda, pero ang mga mata mo, may lalim na hindi basta-basta. Obserba ng matanda habang nakatanaw sa dagat. Napayuko ako. Siguro po dahil wala akong matandaan, Tia. Para akong isang basong walang laman. Eksaktong pagkasabi ko niyon ay narinig ko ang kalansing ng maisang bagay na nahulog sa loob ng bahay ni Tia Belen. Pagpasok namin, nakita ko ang isang lumang bangang luwad na nagkabasag-basag sa sahig. Ito ang tanging alaala ng pumanaw niyang anak. Humahagulgol si Tia Belen habang pinupulot ang mga piraso. Doon ko naramdaman ang isang kakaibang pintig sa aking dibdib. Tulad ng isang awit na biglang nagkaroon ng nota, kinuha ko ang mga piraso ng banga mula sa kanyang mga kamay. Sa isang sandali, tila tumigil ang mundo. Ang aking mga daliri ay gumalaw nang may sariling isip. Alam ko kung paano pagtabihin ang mga gilid ng nagtutugma. Alam ko kung anong uri ng pandikit ang kailangan upang hindi mahalata ang mga lamat. Sa gitna ng aking pagkakalito, doon ko natagpuan ang isang piraso ng aking sarili. Hindi ako mangingisda. Ako ay isang tagahilom ng mga sugat ng nakaraan. Mga sugat na nakaukit sa mga bagay na itinuturing na basura ng iba. Nang dumating si Kiko mula sa dagat, bitbit ang kanyang lambat, nakita niya akong seryosong inaayos ang banga. Biglang tumigil ang kanyang paglakad. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Tala, anong ginagawa mo? Mabilis niyang kinuha ang banga mula sa akin. Sabi ko sa'yo, huwag mong pagurin ang sarili mo sa mga ganyang bagay. Marumi iyan. Baka masugatan ka. Kiko, inaayos ko lang ang banga ni Tia Belen. Tingnan mo, kaya ko palang gawin ito. Masaya kong saad. Umaasang matutuwa siya para sa akin. Ngunit hindi tuwa ang nakita ko sa kanya, kundi isang matinding pangamba. Hindi mo kailangang gawin iyan. Ang trabaho mo rito ay magpahinga at magpagaling. Ayoko nang makita kang humahawak ng kahit anong basag na bagay. Naintindihan mo? Ang kanyang boses ay tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang lamig ng kanyang pagkatao
sa likod ng kanyang mga yakap. Bakit tila takot siya na malaman ko ang kaya kong gawin? Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Kiko, lumabas ako upang kumuha ng tubig. Napansin ko ang isang balutan ng supplies na dala niya kanina mula sa bayan. Nakabalot ito sa isang lumang dyaryo na tila galing sa Manila. Dahan-dahan ko itong binuklat upang gamiting sapin sa aming mesa. Ngunit bago ko pa ito mailapag, isang larawan ang humuli sa aking paningin. Isang larawan ng isang lalaking nakasuot ng itim na suit, may seryosong muka, at ang pamagat ay nakasulat sa malalaking letra. Lakan Alcacid, patay na sa isang trahedya. Kinabog ang aking dibdib, ang mukha sa dyaryo. Ang mukha na sinasabing patay na. Bakit kamukhang-kamukha ito ng lalaking mahimbing na natutulog sa loob ng aming kubo? Ang kamatayan ay hindi dapat nakabalot sa amoy ng malansang isda. Iyan ang tanging naiisip ko habang nakatitig sa mukhang nasa kupas na dyaryo. Ang pangalang Lakan Alcacid ay nakasulat sa itim na tinta, ngunit ang mga mata ng lalaki sa larawan, ang mga matang puno ng kapangyarihan at seryosong tingin, ay ang mga mata ring tumingin sa akin kanina nang may kasinungalingang pagmamahal. Nanginig ang aking mga daliri. Ang papel na hawak ko ay tila naging isang piraso ng yelo na nagpapamanhid sa aking buong katawan. Paano naging patay ang isang taong humihinga sa tabi ko? O baka naman, ang namatay ay hindi ang lalaki, kundi ang katotohanan? Tala? Bakit gising ka pa? Halos tumalon ang puso ko sa aking lalamunan. Mabilis kong itinago ang dyaryo sa likod ng aking duster at lumingon kay Kiko o Lakan. Nakatayo siya sa pintuan ng silid. Ang kanyang anino ay mahaba at tila isang higanting nagbabadyang lamon sa akin. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang balikat. Ipinapakita ang kanyang matikas na pangangatawan na pilit niyang itinatago sa ilalim ng mga basahan. Nauuhaw lang ako, Kiko. Pilit kong pinatatag ang aking boses, kahit na ang bawat himaymay ng aking kalamnan ay nanginginig sa takot. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kawayan ay tila isang babala. Nang makalapit siya, hinawakan niya ang aking pisngi. Ang init ng kanyang palad ay tila nanununo, tila hinahanap kung may itinatago ako. Masyado kang maraming iniisip, mahal ko. Bulong niya, ang kanyang boses ay malambing ngunit may kasamang kakaibang talim. Dapat ay nagpapahinga ka. Ang mahalaga ay narito tayo, malayo sa kaguluhan ng mundo. Gusto kong itanong sa kanya ang tungkol sa dyaryo. Gusto kong isigaw ang pangalang Lakan at tingnan kung lilingon siya. Ngunit may isang bahagi ng aking isipan ang nagpigil sa akin. Isang instinto na nagsasabing kapag nalaman niyang alam ko na, baka tuluyan ng maglaho ang pagkakataon kong makatakas sa lungsod na ito. Kinabukasan, habang wala si Lakan para mangingisda, bumalik ako sa banga ni Tia Belen. Hindi ko alam kung bakit, pero ang paghawak sa mga basag na piraso ang tanging paraan para hindi ako mabaliw. Sa bawat pagdikit ko ng mga bahagi, tila ba dahan-dahang nabubuo rin ang mga imahe sa aking isipan. Isang malawak na silid na puno ng mga antigong kagamitan. Ang amoy ng varnish at lumang kahoy. Ang pakiramdam ng isang manipis na scalpel sa aking kamay. Hindi ito panaginip. Bulong ko sa aking sarili habang ang aking mga daliri ay tumpak na inilalapat ang huling piraso ng luwad. Ito ang buhay ko. Isang golden moment ang naganap nang matapos ko ang banga. Hindi lang ito basta nadikit, parang hindi ito kailanman nabasag. Ang mga lamat ay naging parang mga ugat ng ginto sa ilalim ng aking mga kamay. Sa sandaling iyon, hindi si Tala na asawa ng mangingisda ang nakita ko, kundi si Tala na isang dalubhasa. Ang aking sining ay hindi namatay sa bangin. Naghihintay lang ito ng muling pagkabuhay. Ngunit ang aking panandaliang tagumpay ay naputol nang makarinig ako ng isang kakaibang tunog mula sa ilalim ng aming sahig.
Hindi ito tunog ng kuliglig o ng hangin. Ito ay isang mahinang vibrating sound. Dahan-dahan kong sinundan ng tunog hanggang sa marating ko ang isang sulok na tinatakpan ng mga lumang lambat. Sa ilalim ng isang maluwag na kawayan, nakita ko ang isang bagay na hindi dapat naroroon sa isang payak na kubo. Isang high-tech na satellite phone, isang gamit na tanging ang mga mayayaman at makapangyarihan lang ang nagmamay-ari. Kinuha ko ito nang may nanginginig na kamay. Sa screen, may isang mensaheng kapapasok lang. Ang pangalan ng sender ay wala. Ngunit ang mensahe ay sapat na para patigilin ang tibok ng aking puso. Doña Esmeralda is starting to suspect. Move her to the safer house tonight. Don't let her see the news. Nabitawan ko ang telepono. Ang aming buhay sa dalampasigan. Ang pagliligtas niya sa akin. Ang bawat haplos at pangako. Lahat ng yon ay bahagi ng isang mas malaking plano. Hindi niya ako iniligtas dahil sa pag-ibig. Iniligtas niya ako dahil isa akong ebidensya na hindi niya gustong mahanap ng iba. Sa gitna ng aking takot, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa aking diwa. Kung ang lalaking mahal ko ay ang siya ring lalaking nagnakaw ng aking buhay, sino ang tunay na kalaban? Ang ina niyang gustong pumatay sa akin o ang anak niyang gustong ikulong ako sa isang buhay na hindi sa akin? Mas mabigat pala ang dalahin ng isang lihim kaysa sa kahit anong sako ng bigas o lambat ng isda na hila-hila nilakan araw-araw. Iyon ang tanging nasa isip ko habang nakatingin sa kawalan. Ang aking mga kamay ay tila kusang kumikilos sa paglilinis ng aming maliit na hapagkainan. Ang satellite phone ay muli kong itinago sa ilalim ng mga lambat, ngunit ang bawat titik ng mensaheng nabasa ko ay tila nakaukit na sa aking balat, mainit at humahapdi. Narinig ko ang yabag ni Lakan sa labas ng kubo. Ang tunog ng kanyang paglalakad sa tuyong lupa ay dati-rati musika sa aking pandinig. Isang hudyat na ligtas na siyang nakauwi mula sa dagat. Ngunit ngayon, ang bawat hakbang niya ay tila isang banta, isang paalala na ang lalaking niyayakap ko tuwing gabi ay isang estranghero na may suot na maskara ng isang mangingisda. Tala, bakit ang tahimik mo? Tanong niya habang inilalapag ang kanyang huli sa isang gilid. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng dagat at pawis ay humahalo sa hangin. Hinawakan niya ang aking balikat. Ang kanyang mga palad ay mainit. Ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay tila mga tanikala ang mga yon na pumipigil sa aking paghinga. Napagod lang ako sa pagtulong kay Tia Belen. Pilit kong sagot ng hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Masyadong matirik ang sikat ng araw kanina. Hindi siya sumagot agad. Naramdaman ko ang kanyang matalas na tingin na tila binabasa ang bawat guhit sa aking mukha. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namayani sa loob ng kubo. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang huni ng mga kuliglig sa labas. Magpahinga ka na muna. Ako na ang magluluto ng hapunan, sabi niya sa isang boses na malambing. Ngunit may bakas ng pag-aalala na tila isang babala. Kinabukasan, isang pangyayari ang tuluyang gumimbal sa aming payapang buhay sa dalampasigan. Isang makintab at itim na sasakyan na tila isang dambuhalang hayop sa gitna ng mga barong-barong, ang dahan-dahang pumasok sa aming maliit na nayon. Ang ugong ng makina nito ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng Batangas. Mula sa loob ng sasakyan ay lumabas ang isang babae. Suot niya ang isang eleganteng puting bestida na tila nagniningning sa ilalim ng araw. At ang kanyang malalaking salamin ay tumatakip sa kanyang mga mata. Ngunit kahit na hindi ko pa nakikita ang kanyang mukha ng buo, ang amoy ng kanyang pabango, isang matapang na amoy ng mamahaling liryo, ay nagpabangon sa isang alaala sa aking isipan na tila isang bangungot. Si Solen, ang pinsan ni Lakan na laging nakadikit sa kanya tulad ng isang anino. Oh my God, Marco! I mean,
Kiko, what on earth is this place? Ang kanyang boses ay puno ng panghahamak habang tinitingnan ang paligid gamit ang kanyang mga daliring may mahahabang kuko na kulay pula. Amoy malansa na. Amoy mahirap pa. I can't believe you're actually living in this dump. Napatayo ako mula sa aking kinauupuan sa ilalim ng puno ng mangga. Nakita ko ang biglang pagbabago ng mukha ni Lakan. Ang kanyang katawan ay naging matigas na tila isang kuta at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na may kasamang takot. Anong ginagawa mo rito, Solen? Ang boses ni Lakan ay tila isang malalim na dagundong ng kulog bago ang isang bagyo. Sabi ko sa'yo, huwag na huwag kang pupunta rito. Relax, pinsan. Pinapunta lang ako ni Auntie Esmeralda. Nakakalokong nangiti ni Solen habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Hinubad niya ang kanyang salamin at doon ko nakita ang kanyang mga mata. Mga matang puno ng lason at tuwa sa aking paghihirap. I just wanted to see if the poor little butterfly is still alive. Or maybe, she's already forgotten that she's just a broken piece of trash in this family. Isang golden moment ang naganap nang titigan ko siya ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, mula nang magising ako sa dalampasigan, hindi ako yumuko, hindi ako natakot. Sa halip, naramdaman ko ang isang matinding apoy na nagsisimulang mag-alab sa aking kalooban. Ang bawat pangungutya niya ay tila nagpapatibay sa aking mga paa. Kung basura man ako sa paningin niyo, mahinahon ngunit matalim kong sagot, ang aking boses ay hindi nanginginig. Kahit ang pinakamaliit na piraso ng basag na banga ay kayang sumugat sa sinumang humahawak dito nang walang ingat. Saglit na natigilan si Solen, ang kanyang ngiti ay tila naglaho ng panandalian. Ngunit bago pa man siya makasagot, hinila na siya ni Lakan palayo sa akin patungo sa likod ng kubo. Tala, pumasok ka sa loob. Ang utos ni Lakan ay puno ng desperasyon. Ngunit hindi ako sumunod. Dahan-dahan akong lumapit sa dingding ng kawayan upang pakinggan ang kanilang usapan. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig ay tila mga punyal na sumasaksak sa aking puso. You can't keep her here forever, Marco, sabi ni Solen sa isang boses na puno ng pananakot. Auntie already knows the truth. She's coming for her. At alam mo naman ang ginagawa ni Auntie sa mga taong sagabal sa kanyang plano, di ba? Lalo na kapag nalaman niyang bago ang aksidente, may hawak na siyang divorce papers na pinirmahan mo. Doon ay tumigil ang tibok ng aking puso. Divorce papers? Pinirmahan ni Lakan? Hindi totoo yan. Ang boses ni Lakan ay nanginginig sa galit. I never signed anything. Pinaplano mo lang ito para sirain kami. Talaga ba? O baka naman, ayaw mo lang aminin sa kanya na bago mo siya dinala rito, handa ka na siyang iwan. Ang katahimikan ni Lakan sa sumunod na sandali ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Sa bawat segundong lumilipas, ang huling hibla ng tiwala ko sa lalaking ito ay unti-unting napuputol. Ganito na lang ba? Ang lahat ba ng pag-aaruga niya sa akin sa loob ng 2 taon ay isa lamang paraan para pagtakpan ng isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan? May mga sugat na hindi nakikita sa balat, kundi nararamdaman sa bawat paghinga. At ang sugat na idinulot ng katotohanan ay mas mahapdi pa kaysa sa kahit anong aksidenteng naranasan ko. Nang umalis ang sasakyan ni Solen, ang naiwan na lamang ay ang alikabok sa hangin at ang nakabibinging katahimikan sa pagitan namin ni Lakan. Hindi ako kumibo. Hindi ko siya tiningnan. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng kubo. Ang aking mga paa ay tila gawa sa mabigat na tingga. Dumiretso ako sa sulok kung saan nakatago ang kanyang mga kagamitan sa pangingisda. Doon, sa ilalim ng isang lumang baul na gawa sa kawayan, hinanap ko ang sagot. Hindi na ako nag-atubili. Gamit ang aking mga nanginginig na kamay, inilabas ko ang bawat gamit hanggang sa marating ko ang isang lihim na siwang sa ilalim.
Doon ko nakita ang isang makapal na sobrang kulay kape. Nang buksan ko ito, ang unang sumalubong sa akin ay ang amoy ng mamahaling papel at tinta. Amoy na hindi kailanman magiging bahagi ng payak na buhay sa Batangas. Inilabas ko ang mga dokumento. Petition for nullity of marriage. At sa ibaba, nakita ko ang mga lagda. Ang pangalan ni Lakan Alcacid ay naroon. Malinaw at matapang ang bawat kurba ng titik. Sa sandaling mahawakan ko ang papel na yon, tila may sumabog na dam sa loob ng aking isipan. Tila bumalik ang aking gunita sa gabing iyon, sa Makati. Ang malamig na amoy ng marmol sa mansyon, ang malakas na bugso ng ulan na humahampas sa malalaking bintana. Ang mukha ni Doña Esmeralda na puno ng puot habang isinasampal sa akin ang mga larawan. At ang sampal, ang mainit at masakit na sampal na nagpalingling sa aking mukha. Naalala ko ang tingin ni Lakan, hindi ni Marco. Ang kanyang pananahimik habang ako ay tinataboy palabas ng kanilang tahanan. Ang lahat ng alaala ay bumalik ng sabay-sabay, tila isang malakas na alon na tumama sa aking dibdib at nag-iwan sa akin na hirap huminga. Ang sakit, ang kahihiyan, ang pagtataksil, hindi ito panaginip. Ito ang aking katotohanan. Tala, narinig ko ang kanyang boses sa aking likuran. Ang tunog ng kanyang pagpasok sa kubo ay tila isang babala. Hindi ako lumingon. Nanatili akong nakatitig sa papel na hawak ko. O baka dapat kitang tawaging Marco? Ang aking boses ay malamig, walang emosyon, tila isang patalim na dumaan sa katahimikan. Marco Alcacid, ang tagapagmana ng malaking kumpanya, ang asawang nanahimik habang dinudurog ang aking dangal. Narinig ko ang kanyang marahas na paghinga. Lumapit siya, ngunit huminto rin nang makita ang sobrang hawak ko. Makinig ka sa akin. Tala. Ginawa ko lang yon para iligtas ka. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, ngunit sa aking pandinig, ito ay tila isang ingay na walang saysay. Alam mo kung gaano kadelikado si Mami. Hindi siya titigil hanggat hindi ka nawawala. Ang pagdadala ko sa iyo rito, ang pagpapanggap na mahirap tayo. Iyon lang ang tanging paraan para hindi ka niya mahanap, para protektahan ka. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na ako ang babaeng nawawala. Ang aking mga mata ay nagniningning sa galit na matagal na nabaon. Protektahan, ang aking tawa ay maikli at puno ng pait. Ikinulong mo ako sa isang kasinungalingan, Marco. Ninakawan mo ako ng 2 taon ng aking buhay. Hinayaan mo akong maniwala na wala akong kahit ano, habang ikaw ang may kontrol sa lahat. Hinayaan mo akong maglaba, magdusa sa hirap, at magmakaawa para sa pagmamahal mo sa ilalim ng huwad na pagkakakilanlan. Mahal kita, Tala. Iyon ang totoo. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Hindi pag-ibig ang tawag dito, Marco. Pag-aari ito. Matalim kong sagot. Hindi mo ako iniligtas mula sa iyong ina. Ikinulong mo lang ako sa ibang klaseng impyerno, isang impyernong gawa sa iyong sariling takot at pagiging makasarili. Tinalikuran ko siya at lumapit sa isang maliit at basag na salamin na nakasabit sa aming dingding. Tiningnan ko ang aking sarili. Ang aking buhok ay magulo, ang aking balat ay sunog sa araw, at ang aking mga kamay ay puno ng kalyo. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita ko ang babaeng muling nabubuo. Ang golden moment ng aking paggising ay hindi isang pagsigaw, kundi ang tahimik na pagtanggap sa aking tunay na lakas. Hindi na ako ang tala na mangingisda at hindi na rin ako ang tala na biktima ng pamilya Alcacid. Tapos na ang pagtatago mo, Marco, bulong ko habang nakatingin sa sariling refleksyon. Dahil ang babaeng itinapon niyo sa bangin ay handa na ngayong umakyat at harapin ang bagyong idinulot ninyo. Kinuha ko ang sobre at ang aking kaunting gamit.
Sa bawat hakbang ko palabas ng kubo, nararamdaman ko ang pagbasag ng huling tanikala ng kasinungalingan. Huwag mo akong hahabulin, Marco, dahil sa bawat hakbang na gagawin mo palapit sa akin, mas lalo mo lang ipinapaalala kung gaano kalaki ang ninakaw mo sa aking pagkatao. Ipinahayag ko ang mga salitang iyon nang hindi lumilingon. Ang aking tinig ay hindi nanginginig, bagkus ay kasing lamig ng hanging humahagupit sa dalampasigan bago ang isang malakas na ulan. Bit-bit ang isang maliit na bayong na naglalaman ng iilang piraso ng aking damit at ang sobrang naglalaman ng katotohanan. Sinimulan kong hakbangin ang daan palayo sa kubong naging long son ko sa loob ng 2 taon. Sa aking paglalakad, nadaanan ko ang mga isdang nakasampay sa ilalim ng araw, mga isdang ako mismo ang naglinis at nag-asnan kaninang umaga bago bumalik ang aking alaala. Ang bawat tuyong isda ay tila sumasagisag sa aking buhay sa piling ni Marco. Tuyot, maalat at walang buhay. Isang mapait na merienda sa hapag ng isang lalaking nagnasang maging Panginoon ng aking tadhana. Napahigpit ang hawak ko sa bayong hanggang sa bumaon ang mga hibla ng tuyong dahon sa aking palad. Ngunit ang hapdi nito ay walang-wala kumpara sa pagdurugong nagaganap sa loob ng aking dibdib. Narinig ko ang kanyang mga pagsusumamo mula sa malayo. Ang tunog ng kanyang mga paa sa buhanginan ay tila isang desperadong pagtatangka na abutin ng isang aninong matagal na niyang pilit na ikinukulong. Ngunit hindi ako huminto. Ang bawat butil ng buhangin na pumapasok sa aking tsinelas ay paalala ng bawat araw na naniwala ako sa kanyang mga huwad na pangako. Ang bawat patak ng pawis na gumugulong sa aking likuran ay tila naghuhugas sa dumi ng 2 taon kong pagkabulag. Nakarating ako sa kanto ng highway kung saan dumadaan ang mga bus patungong Maynila. Ang ingay ng mga sasakyan at ang usok ng kalsada na dati-rati ay kinatatakutan ko ay tila naging himig ng kalayaan. Habang naghihintay, tiningnan ko ang aking mga kamay. Marumi ang aking mga kuko. May mga itim na marka ng uling at kaliskis ng isda. Ngunit sa ilalim ng mga duming iyon, naramdaman ko ang muling pagpintig ng aking tunay na talino. Ang mga kamay na ito ay hindi nilikha para lamang sa gawaing bahay. Ang mga ito ay nilikha upang magdugtong ng mga kasaysayang nagkapira-piraso. Isang lumang bus ang huminto sa aking harapan. Ang ugong ng makina nito ay tila isang paanyaya na lisanin ang lahat ng sakit. Sumakay ako at naupo sa pinakalikod, malayo sa bintana kung saan maaari pa akong makita ni Marco kung sakaling makahabol siya. Habang umaandar ang bus, pinanood ko ang pagliit ng mga puno ng niyog at ang unti-unting paglaho ng asul na dagat ng Batangas. Naisip ko si Doña Esmeralda. Naisip ko ang kanyang mga matang puno ng puot at ang kanyang tawang tila isang talim na humihiwa sa aking dangal. Siguro ay iniisip niya na nagtagumpay na siya. Siguro ay iniisip niya na ang isang tala ay tuluyan ng nabaon sa limot ng dagat. Ngunit hindi niya alam na ang bawat luha ko ay naging kristal na ngayon ay handang bumutas sa kanyang mapagkunwaring mundo. Nakarating ako sa Maynila nang ang lungsod ay nababalot na ng makukulay na ilaw. Mga ilaw na dati nagbibigay sa akin ng ligaya, ngunit ngayon ay tila mga mapanuring mata ng lipunang tumalikod sa akin. Bumaba ako sa isang madilim na kanto at naglakad patungo sa isang lumang gusali sa Coyapo. Doon matatagpuan ang workshop ni Maestro Gardo, ang taong nagturo sa akin ng sining ng pagpapanumbalik ng mga antigo bago pa man ako makilala ng mga Alcacid. Tumayo ako sa harap ng pintuang gawa sa mabigat na kahoy. Ang bawat katok ko ay tila isang panalangin na sana ay hindi pa huli ang lahat. Nang bumukas ang pinto, sinalubong ako ng amoy ng varnish, turpentine at lumang alikabok, ang amoy ng aking tunay na tahanan. Tala, ang boses ni Maestro Gardo
ay puno ng gulat at pag-aalinlangan. Sinasabi sa balita na patay ka na. 2 taon na ang nakalilipas. Saan ka nang galing? Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay tuyo na. Ngunit may bagong ningas ng determinasyon. Galing ako sa impyerno, maestro. At narito ako ngayon para muling buuin ang aking pangalan, piraso por piraso. Paano ko muling bubuuin ang aking pangalan kung ang bawat titik nito ay kinalimutan ko para sa isang taong hindi man lang ako nagawang ipaglaban? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi, habang sa labas, ang malalaking billboard ng Alcacid Group ay nagniningning sa kadiliman, tila nanunuya sa aking pagbabalik. Ngunit bago pa man ako makapasok ng tuluyan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kabilang panig ng kalsada. Ang bintana nito ay bahagyang bumaba at isang pamilyar na boses ang narinig ko. Isang boses na hindi kay Marco, kundi sa taong matagal nang naghihintay sa aking pagkakamali. Akala ko ay mas madaling buuin ang isang basag na banga kaysa sa isang buhay na sadyang dinurog ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Iyan ang tanging nasa isip ko habang hinahaplos ko ang mga lumang kagamitan sa loob ng workshop ni Maestro Gardo. Ang bawat pait, liha at pinsel ay tila mga kaibigang matagal kong hindi nakasama. Ngunit sa likod ng bawat gamit na ito, nararamdaman ko ang bigat ng katotohanang ako ay isang multo sa sarili kong lungsod. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang paalala na ang babaeng si Tala ay matagal nang ibinaon ng pamilya Alcacid at ang narito ngayon ay isang estrangherong naghahanap ng katarungan. Tala, safe ka rito, pero kailangan nating mag-ingat, sabi ni Maestro Gardo habang iniaabot sa akin ang isang mainit na kape. Ang usok mula sa baso ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin, tila mga alaala kong pilit na kumakawala. The Alcacid family is powerful. Kapag nalaman nilang buhay ka, hindi lang si Doña Esmeralda ang magiging problema mo. Ang buong kumpanya nila ay nakataya. Alam ko, maestro, tugon ko, ang aking boses ay matatag kahit na ang aking mga daliri ay nanginginig pa rin sa lamig ng gabi. Pero hindi na ako tatakbo. Gagamitin ko ang tanging bagay na hindi nila nakuha sa akin, ang aking mga kamay. Sa sumunod na araw, isang pagkakataon ang tila inihulog ng langit. Isang malaking proyekto ang dinala sa workshop ni Maestro, isang national treasure na gawa sa ivory at ginto. Ang lagrima de oro o ang luha ng ginto ang kailangang ayusin para sa darating na anibersaryo ng National Museum. Ngunit ang mas nakagigimbal, ang donor ng nasabing antigong kagamitan ay walang iba kundi ang Alcacid Foundation. Ito na ang pagkakataon ko. I will take the job, maestro, pero gagamit ako ng ibang pangalan, sabi ko habang tinititigan ang basag na bahagi ng gintong estatwa. Call me Amaryllis. I want them to see my work, but I want them to tremble once they realize who is behind the restoration. Isang golden moment ang naganap nang simulan ko ang unang haplos ng aking pinsel sa estatwa. Sa loob ng 2 taon sa Batangas, ang mga kamay ko ay nasanay sa gasgas ng lambat at alat ng dagat. Ngunit sa sandaling madikit ang aking balat sa pino at malamig na ginto, tila nagising ang bawat selula ng aking pagkatao. Ang aking paningin ay naging matalas. Ang aking paghinga ay naging kalmado. Sa bawat patak ng kemikal at bawat galaw ng aking mga daliri, tila ba dahan-dahan ko ring binubuo ang aking nadurog na dangal. Hindi ako mangingisda rito. Ako ay isang reyna sa sarili kong sining. Ngunit ang katahimikan ng workshop ay nabasag nang marinig ko ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Hindi ito ang karaniwang jeepney or tricycle sa Quiapo. Ito ay ang swabe at tahimik na ugong ng isang luxury car. Mula sa bintana, nakita ko ang pagbaba ng isang lalaki. Hindi si Marco,
Ang lalaking ito ay mas bata, nakasuot ng salamin, at may hawak na makapal na folder. Siya si Attorney Julian Vega, ang bagong legal counsel ng Alcacid Group. At ang tanging tao na balita ko ay hindi sumasang-ayon sa mga maruming paraan ni Doña Esmeralda. I'm here to check on the progress of the Lagrima de Oro. Ang boses niya ay malakas at formal. Dahan-dahang umaalingaw-ngaw sa pagitan ng mga estante ng mga antigong gamit. Mabilis akong tumalikod at isinuot ang aking protective mask at goggles. Hinigpitan ko ang aking apron. Pilit na itinatago ang bawat bahagi ng aking balat na maaaring makilala. Ang pintig ng aking puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng aking dibdib. Ngunit pinilit kong panatilihing kalmado ang aking mga kamay. Sa mga sandaling ito, hindi ako si Tala. Ako si Amaryllis, isang aninong nabubuhay sa sining. Attorney Vega, napadalaw kayo ng mas maaga sa inaasahan, sabi ni Maestro Gardo habang dahan-dahang humaharang sa paningin ng abogado patungo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Maayos ang takbo ng ating restorasyon. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga sapatos ni Julian sa sementadong sahig. Huminto siya sa tapat ng lamesa kung saan nakalagay ang estatwa. Sino siya? Tanong niya na ang tinutukoy ay ako. Akala ko ay ikaw lang ang gagawak nito, maestro. Siya si Amaryllis, ang aking pinakamagaling na apprentice. Paliwanag ni Gardo. Siya ang may hawak ng mga maselang detalye ng ginto. Naramdaman ko ang titig ni Julian sa aking likuran. Tila ba sinusubukan niyang lagpasan ang maskarang suot ko. Dahan-dahan akong humarap, hindi tinitingnan ng kanyang mga mata, kundi ang folder na hawak niya. Tumango ako ng bahagya bilang pagbati, isang malamig at profesional na kilos. Amaryllis, pag-uulit ni Julian sa aking pangalan. Napakaganda ng ginagawa mo sa mga lamat ng estatwa. Tila ba? Hindi mo lang ito dinidikit. Tila ba pinapaghilom mo ang bawat sugat ng ginto ng may matinding pag-unawa. Ito ang aking golden moment. Sa gitna ng takot na mabuking, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa lalaking ito. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakakita sa kaluluwa ng aking gawa, hindi lamang ang presyo nito. Ang bawat lamat ay may kwento, attorney. Ang boses ko ay muffled ng maskara. Binago ko ng kaunti ang tono upang hindi niya makilala. Hindi sapat na magmukha itong bago. Kailangan nitong maramdaman na ang kanyang kasaysayan ay iginagalang pa rin. Sandaling natigilan si Julian. Nakita ko ang isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata sa likod ng kanyang salamin. Bibihira ang mga taong may ganyang pananaw ngayon. Karamihan sa mga kliyente ko, lalo na ang mga Alcacid, ay gusto lang ng perpektong panlabas na anyo. Wala silang pakialam sa kung ano ang nasa loob. Nang banggitin niya ang pangalang Alcacid, tila may dumaan na kuryente sa aking mga daliri. Napahigpit ang hawak ko sa maliit na scalpel. By the way, maestro, pagpapatuloy ni Julian, ang kanyang boses ay bumaba ng kaunti. Naging mas seryoso. Kailangan nating madaliin ang pagtapos nito. Gagamitin ito ni Doña Esmeralda para sa isang malaking anunsyo sa susunod na buwan. May kinalaman ito sa yumaong asawa ng kanyang anak. Gusto niyang ipakita na ang pamilya ay naka-move on na sa trahedya. Naramdaman ko ang pait na umakyat sa aking lalamunan. Gagamitin nila ang aking kamatayan para sa kanilang imahe. Gagamitin nila ang luha ng ginto upang pagtakpan ang mga luhang tunay na idinulot nila sa akin. Sige, mauna na ako, sabi ni Julian pagkaraan ng ilang minuto. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya malapit sa aking lamesa. Amaryllis, mag-iingat ka. Ang mga bagay na masyadong maganda at tapat, madalas silang pinupuntirya ng mga taong gustong manira. Iniwan niya ang kanyang business card sa ibabaw ng lamesa. Nang tuluyan nang mawala ang tunog ng kanyang sasakyan, dahan-dahan kong kinuha ang card. Ngunit hindi ang card ang kumuha ng aking atensyon,
kundi ang isang maliit na piraso ng papel na nakadikit sa likod nito, na tila isang mabilis na sulat kamay. I know dead people don't restore gold, tala. Nabitawan ko ang scalpel at lumikha ito ng isang matinis na tunog sa sahig. Ang aking lihim ay hindi na lihim, ngunit ang mas malaking katanungan ay, si Julian Vega ba ay isang kaibigan na handa akong tulungan? O isa pang bitag na inilatag ni Doña Esmeralda para tuluyan na akong burahin sa mundo? Sigurado ka ba sa ginagawa mo, Tala? Kapag pumasok ka sa laro nila, wala nang balikan. Maaring makuha mo ang katarungan, pero maari ring ito na ang maging huling hantungan ng iyong mga pangarap. Ang tinig ni Julian Vega ay tila isang babala ng paparating na bagyo, mababa at puno ng seryosong pagninilay. Nakatayo kami sa isang madilim na sulok ng isang abandonadong library sa loob ng unibersidad, malayo sa mga mapanuring mata ng pamilya Alcacid. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay bumabalot sa amin. Tila kami ay dalawang aninong nagpaplano ng isang revolusyon sa gitna ng katahimikan. Hawak ko ang pulang folder na ibinigay niya sa akin. Ang bawat pahina sa loob nito ay naglalaman ng mga dokumentong hindi kailanman dapat makita ng publiko. Mga bank transfer, pekeng resibo, at mga pirma ni Doña Esmeralda na nagpapatunay ng malawakang pagkurakot sa pondo ng Alcacid Foundation. Ang perang dapat sana ay para sa mga batang ulila at sa pagpapanatili ng mga pambansang pamana ay napunta sa mga pribadong account sa ibang bansa upang bayaran ang mga utang sa sugal ni Solen at ang luho ng matandang reyna. Hindi na ako ang batang madaling takutin, Julian. Tugon ko habang dahan-dahang isinasara ang folder. Ang aking mga daliri ay hindi nanginginig. Sa halip, naramdaman ko ang isang malamig na determinasyon na dumadaloy sa aking mga ugat. 2 taon akong nanirahan sa gitna ng kasinungalingan. Namatay na ang tala na marunong matakot. Ang narito sa harap mo ay ang tala na marunong maningil. Bumalik ako sa aking workshop ng gabing iyon. Ang lagrima de oro ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng aking desk lamp, tila isang saksi sa aking mga lihim na hakbang. Sa bawat pagdikit ko ng mga maliliit na piraso ng ginto, tila ba dahan-dahan ko ring inilalatag ang bitag para kay Doña Esmeralda. Hindi lamang restorasyon ang ginagawa ko sa estatwang ito. Naglalagay ako ng isang maliit, halos hindi makitang lamat sa base nito. Isang lamat na magsisilbing susi sa kanyang pagbagsak sa gabi ng engrandeng pagtitipon. Isang hapon, habang abala ako sa pagpapakinis ng ivory na bahagi ng estatwa, biglang bumukas ang pinto ng workshop. Ang malakas na tunog ng mga sapatos na takong sa sahig ay sapat na upang malaman ko kung sino ang dumating. So, ito na ba ang sinasabi nilang obra maestra ng apprentice ni Gardo? Ang boses ni Solen ay puno ng pait at inggit. Lumapit siya sa aking lamesa. Dala ang amoy ng kanyang matapang na pabango na tila sumasakal sa hangin. Maganda, oo. Pero tulad ng taong gumagawa nito, sigurado akong may itinatago itong dumi sa ilalim. Hindi ko siya tiningnan. Ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa ng may matinding konsentrasyon. Ang dumi ay madaling linisin, Solen. Pero ang bulok na puso, kahit balutin mo pa ng purong ginto, ay mangangamoy pa rin sa huli. Narinig ko ang marahas niyang paghinga. Isang golden moment ng aking pagtitimpi, ang naganap ng subukan niyang hawakan ng estatwa gamit ang kanyang mga daliring may mahahabang kuko. Mabilis kong nahawakan ang kanyang pulso. Hindi marahas, ngunit sapat na upang pigilan siya. Huwag! Ang aking boses ay malamig at puno ng awtoridad. Ang estatwang ito ay para sa museum, hindi para sa mga kamay na sanay lamang sa pagwasak. Namula si Solen sa galit. Who do you think you are? Isang hamak na apprentice ka lang? Kapag nalaman ni Auntie Esmeralda ang tungkol sa pambabastos mo, sisiguraduhin kong sa kalsada ka pupulutin. Sabihin mo sa kanya, hamon ko habang dahan-dahang binibitawan ang kanyang kamay.
Sabihin mo rin sa kanya na ang Lagrima de Oro ay handa na. At sa gabi ng paglulunsad nito, ang lahat ng luha ay magkakaroon ng katumbas na halaga. Nang lumisan si Solen, naiwan akong mag-isa sa katahimikan ng gabi. Ang kaba sa aking dibdib ay unti-unting napalitan ng isang mapait na pananabik. Ngunit bago ko pa man mailigpit ang aking mga gamit, tumunog ang aking telepono. Isang numerong hindi rehistrado, ngunit pamilyar ang bawat digit sa aking alaala. Sinagot ko ito nang walang imik. Tala, alam kong nasa Maynila ka. Parating na si Mommy. Parating na sila. Please, tumakas ka na habang may oras pa. Ang boses ni Marco ay puno ng pagmamakaawa. Nanginginig sa takot para sa akin. Napatitig ako sa estatwa ng Lagrima de Oro. Ang ginto nito ay nagniningning. Tila nanunuya sa aking kapalaran. Hanggang kailan ako tatakbo sa mga aninong ako rin naman ang lumikha. Sa bawat hakbang ko palayo, mas lalo lamang akong nilalamon ng dilim ng nakaraan. Ngayong gabi, ang muling pagbangon ng pamilya Alcacid ay hindi na mapipigilan. Ang bawat lamat ng nakaraan ay tuluyan na nating natakpan ng purong ginto at wala nang kahit na sinong dumi ang makakapagparumi muli sa ating pangalan. Ang tinig ni Doña Esmeralda ay umalingaw-ngaw sa dambuhalang ballroom ng Manila Hotel, puno ng pagmamayabang at awtoridad. Nakatayo siya sa entablado, suot ang isang itim na terno na pinalamutian ng mga diamante, habang sa likod niya ay nakatabing pa ang Lagrima de Oro. Ang amoy ng mamahaling alak, ang halimuyak ng libu-libong sariwang bulaklak, at ang kinang ng mga dambuhalang chandelier ay tila isang pagsasalarawan ng langit. Ngunit para sa akin na nakatayo sa madilim na bahagi ng backstage, ang lahat ng ito ay isang marangyang libingan ng katotohanan. Hinawakan ko ang dulo ng aking suot na pulang bestida. Ang tela nito ay malamig at madulas. Tila isang baluti na nagbibigay sa akin ng lakas. Nararamdaman ko ang mabilis na pintig ng aking puso sa aking lalamunan. Ang bawat tibok ay tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ang aking mga kamay, ang mga kamay na dati ay puro kalyo dahil sa paglalaba sa Batangas, ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pananabik na wakasan ang lahat ng ito. Napatingin ako sa aking mga daliri. May isang maliit na peklat doon, isang bakas ng pagkakamali. Noong unang linggo ko, sa workshop ni Maestro Gardo, isang golden moment ang dumaan sa aking isipan. Naalala ko ang bawat hapdi, bawat gutom, at bawat gabing umiiyak ako sa ilalim ng ulan habang iniisip kung bakit ako binigo ng tadhana. Ang bawat lamat sa aking puso ay hindi na itago ng ginto, kundi pinatibay ng sarili kong pagsisikap. And now, to unveil the masterpiece that symbolizes our family's resilience, patuloy ni Esmeralda, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katusuhan. May I call on the master restorer, the mysterious Amaryllis. Humakbang ako palabas mula sa dilim patungo sa nakasisilaw na liwanag ng entablado. Ang tunog ng aking mga takong sa sahig na marmol ay tila mga putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Narinig ko ang mahinang bulungan ng mga tao. Nakita ko si Marco sa gilid ng entablado. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. At doon, sa gitna ng karamihan, nakita ko si Julian Vega na tumango ng bahagya habang hawak ang kanyang tablet. Dahan-dahan kong hinawakan ang tali ng tabing. Sa isang iglap, bumagsak ang tela at nalantad ang Lagrima de Oro. Ang ginto nito ay tila nag-aapoy sa ilalim ng mga spotlight. Ang mga tao ay napasinghap sa ganda ng estatwa. Ngunit bago pa man makapagsalita si Esmeralda, lumapit ako sa mikropono. Ang ginto ay maganda sa paningin, ngunit sa ilalim ng kinang nito, madalas ay may itinatagong bulok na pundasyon. Ang aking boses ay malakas, malinaw,
at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa isang pindot ni Julian sa kanyang tablet, ang dambuhalang screen sa likuran ko ay nagbago. Hindi na ito ang logo ng Alcacid Group. Sa halip, lumabas ang mga bank statement, ang mga pekeng pirma ni Esmeralda, at ang video ni Solen na lihim na kumukuha ng pondo mula sa foundation. Ang tunog ng pagkagulat ng mga panauhin ay tila isang malakas na hangin na humampas sa buong silid. Anong kahulugan nito? Sigaw ni Esmeralda. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Security! Paalisin ang babaeng ito. Hindi na ako aalis, Doña Esmeralda. Hinarap ko siya ng walang kurap. Dahan-dahan kong itinuro ang base ng estatwa na kani-kanina lang ay nagniningning. Dahil sa ginawa kong restoration, ang kemikal na inilagay ko ay nagsimulang mag-react sa init ng mga ilaw. Ang ginto ay nagsimulang magtuklap. Inilalantad ang itim at kinakalawang na bakal sa loob. Tulad ng estatwang ito, ang dangal nyo ay balat kayo lang. Ang tunay na tala ay hindi namatay sa bangin. Narito ako para ipakita sa mundo kung gaano kadumi ang dugong ipinagmamalaki nyo. Napaupo si Esmeralda sa gitna ng entablado habang ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa kanya. Si Marco ay naglakad patungo sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot. Tila gustong humingi ng tawad sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang huling nakita ko bago ako tumalikod ay ang pagpasok ng mga awtoridad sa ballroom. Dala ang warrant of arrest na matagal nang inihanda ni Julian. Sa dinami-dami ng kasinungalingang itinanim nyo sa aking buhay, naisip nyo ba na ang katotohanan ay isang binhing hinding-hindi nyo kayang ibaon ng tuluyan? Ang katarungan ay hindi laging dumarating na may kasamang malakas na pagsabog. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang nakabibinging katahimikan habang pinapanood mong gumuho ang mundong. Akala ng iyong mga kaaway ay hindi kailanman matitibag. Nakatayo ako sa gitna ng ballroom habang ang paligid ko ay tila isang pelikulang bumabagal ang bawat galaw. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtama sa namumutlang mukha ni Doña Esmeralda. Nakita ko ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay mabilis humampas at magtaboy, na ngayon ay nanginginig habang pilit na itinatago sa likod ng kanyang mamahaling terno. Wala na ang reyna ng mga Alcacid. Ang narito sa harap ko ay isang matandang babaeng hubad, ang katotohanan. Nanginginig sa takot sa harap ng batas na akala niya ay kaya niyang bilhin. Anak, ang tawag niya sa akin. Ang boses ay basag at puno ng huwad na pagsisisi. Huwag niyo akong tawaging anak, Doña Esmeralda. Ang tugon ko ay walang halong galit, kundi isang pader ng yelo na hindi na niya kailanman matitibag. Ang anak niyo ay ang dangal na kinitil niyo at ang pamilyang binuo niyo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Tapos na ang oras ng inyong paghahari. Sa isang tabi, nakita ko si Solen na pilit na nagtatago sa likod ng mga dambuhalang kurtina, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga pulis. Ang kanyang mga tili ay tila musika sa aking pandinig, hindi dahil sa ako ay mapaghiganti, kundi dahil sa wakas, ang bawat paninirang puring ibinato niya sa akin ay bumabalik na sa kanya ng siksik at liglig. Ang bawat diamanteng suot niya ay tila naging mga uling na nagpapapaso sa kanyang balat habang kinakaladkad siya palabas ng silid. Naramdaman ko ang isang pamilyar na init sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Ang amoy ng kanyang pabango. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang ng aking pagkakabilanggo, ay nanunuot sa hangin. Let's talk. Please, bulong ni Marco. Hinawakan niya ang aking siko, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ngayong tapos na ang lahat, ngayong wala na si Mommy na hahadlang, pwede na tayong magsimula muli. Ibabalik ko ang lahat sa iyo, ang mansyon, ang pangalan,
Ang lahat ng marangyang buhay na nararapat sa'yo. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay. Hinarap ko siya at sa unang pagkakataon, nakita ko siya hindi bilang isang higante, kundi bilang isang maliit at nawawalang bata na nakakapit sa laylayan ng nakaraan. Marco, hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin naiintindihan? Ang aking boses ay puno ng awa, ngunit hindi para sa aking sarili, kundi para sa kanya. Ang marangyang buhay na sinasabi mo ay ang siya ring lalong nagpabaon sa akin sa hukay. Akala mo ba ay mababayaran ng mansyon ang 2 taon ng aking buhay na itinapon mo sa isang kasinungalingan? Akala mo ba ay sapat na ang pangalan mo para mabura ang bawat gabing umiiyak ako sa tabi ng dagat dahil hindi ko alam kung sino ako? I did it for love, Tala. I saved you. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamasa sa luha. No, Marco. You saved your conscience, not me. Matalim kong sagot. Isang golden moment ang naganap nang tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata at nakita ang sarili kong refleksyon. Isang babaeng hindi na kailangan ng kanyang proteksyon. Ang pag-ibig ay hindi nagtatago sa dilim. Ang pag-ibig ay hindi nagsisinungaling para lamang manatili ang kontrol. Pinatunayan mo lang na tulad ng iyong ina, mas mahalaga sa iyo ang iyong sariling bersyon ng kapayapaan kaysa sa aking kalayaan. Tumalikod ako sa kanya at naglakad patungo kay Julian Vega na naghihintay sa may pintuan. Ang bawat hakbang ko ay tila nagpapagaan sa aking pakiramdam. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa sahig ay tila naglalayo sa akin sa madilim na kabanata ng aking buhay. Nang makalabas kami sa hotel, sinalubong kami ng malamig na hangin ng gabi. Tumingala ako sa langit. Ang mga bituin ay nagniningning, tila mga saksi sa aking muling pagsilang. Ang katarungan ay nakamit na, at ang bawat piraso ng aking buhay ay muli nang nabuo, hindi dahil sa ginto ng mga alkasid, kundi dahil sa sarili kong lakas. Isinakay si Doña Esmeralda sa sasakyan ng pulis. Ang huling sulyap niya sa akin ay puno ng puot, ngunit binaliwala ko ito. Wala na siyang kapangyarihan sa akin. Ang bawat luhang idinulot niya ay natuyo na, at ang bawat sugat ay nagmula na sa paghilom. Ngunit habang umaandar ang sasakyan ni Julian palayo sa hotel, naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa aking dibdib. Napahawak ako sa aking pendant, ang tanging alaala ng aking mga magulang na muli kong nakuha mula sa mga gamit na kinumpiska kay Esmeralda. Tapos na nga ba talaga ang lahat? Bakit sa kabila ng tagumpay at katarungang ito, tila may isang aninong hindi pa rin umaalis sa aking likuran? Ang katarungan ay nakuha ko na, ngunit sapat na nga ba ito para hilumin ang pusong 2 taong itinapon sa kawalan? Sinasabi nila na ang oras ang nagpapagaling sa lahat ng sugat, pero sa totoo lang, ang oras ay tagapagpaalala lamang kung gaano mo nakatagal pasan ang hapdi bago ka tuluyang matutong huminga muli. Lumipas ang 6 na buwan mula nang gumuho ang mundong itinayo ni Doña Esmeralda sa ibabaw ng aking mga luha. Ngayon, nakatayo ako sa loob ng sarili kong workshop, isang maliwanag na silid na puno ng amoy ng sariwang kahoy, langis ng lino, at ang pamilyar na bango ng kasaysayang muling binubuo. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintana, tumatama sa aking mga kagamitan na maayos na nakasalansan sa lamesa. Wala na ang amoy ng lansa ng isda, wala na ang amoy ng amag sa madilim na sulok ng mansyon. Dito, ang tanging nalalanghap ko ay ang kalayaan. Naging matagumpay ang paglulunsad ng aking sariling kumpanya, ang Tala Heritage Restorations. Ang mga taong dati ay tumalikod sa akin ay sila na ngayong nagmamakaawa para sa aking serbisyo. Ngunit hindi na ako ang babaeng nangangailangan ng kanilang pagsang-ayon. Ang bawat sentimong kinikita ko ay bunga ng aking sariling mga kamay na hindi na nanginginig, mga kamay na hindi na humihingi ng pahintulot sa sinuman. Isang hapon, habang abala ako sa paglilinis ng isang antigong salamin,
Narinig ko ang tunog ng pintong bumukas. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino ang pumasok. Ang bigat ng kanyang bawat hakbang sa sahig na narira ay tila isang pamilyar na awit na hindi ko na gustong pakinggan. Maganda ang kinalabasan ng workshop mo, Tala. Ang boses ni Marco ay mahina, paos, at walang bakas ng dating kapangyarihan. Humarap ako sa kanya. Hindi na siya ang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na tila hari ng Makati. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt, ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na tanging kinang mga taong nawalan ng lahat ang nakakaramdam. Anong ginagawa mo rito, Marco? Tanong ko habang dahan-dahang ibinababa ang aking pinsel. Gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat. Anya, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang mga bulsa, tila nahihiyang hawakan kahit ang hangin sa loob ng aking silid. Nabalitaan ko ang tungkol kay Mommy sa loob ng kulungan. Sabi ng doktor, unti-unti na siyang nawawala sa sarili. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan mo. Humihingi ng patawad sa bawat aninong nakikita niya. Hindi ako nakaramdam ng galit, ni hindi rin ako nakaramdam ng tuwa. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pagod para sa mga taong naging bilanggo ng sarili nilang kasakiman. Tapos na ako roon, Marco. Ang galit ay isang lason na ayaw ko nang itago sa aking katawan. Pinatawad ko na kayo, hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Is there any chance for us, Tala? I'm willing to start from the bottom. Magtatrabaho ako kahit ano. Just to prove to you that I can be the man you deserved from the start. Isang golden moment ang naganap nang titigan ko siya, hindi nang may pagkamuhi, kundi nang may malinaw na pag-unawa. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay, ang kamay na dati ay tila aking buong mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na akong naramdamang kislap. Ang tanging naramdaman ko ay ang lamig ng isang relasyong matagal nang pumanaw. Marco, ang isang basag na banga, kahit gaano mo pa ito kagaling na idikit, ay magkakaroon pa rin ng mga lamat. Mahinahon kong paliwanag. At ang mga lamat na yon ang nagpapaalala sa atin na may mga bagay na hindi na dapat ibalik sa dati. You were my lesson, Marco, but you are no longer my future. My happiness doesn't depend on your presence anymore. It depends on the woman I see in the mirror every morning. Binitawan ko ang kanyang kamay at dahan-dahang itinuro ang pinto. I wish you peace, Marco, pero ang landas ko ay mag-isa ko nang lalakarin. Nang lumabas siya sa aking workshop, nararamdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila huling pahina ng isang madilim na aklat na tuluyan ko na ngayong isinasara. Naupo ako sa aking upuan at pinagmasdan ang aking mga kamay. Malinis ang mga ito, malakas. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nararamdaman ko ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kahit anong kayamanan. Ang kaligayahan ng isang babaeng muling isinilang mula sa sarili niyang mga abo. Natingnan ko ang huling antik na dapat kong ayusin. Isang maliit na kahon na gawa sa ivory na pagmamay-ari ko noon. Binuksan ko ito at nakita ang isang maliit na litrato namin ni Tia Belen sa Batangas. Nung mga panahong wala akong maalala, kundi ang hirap ng buhay. Ngunit sa likod ng hirap na yon, doon ko natutunan ang tunay na halaga ng bawat patak ng pawis at bawat ngiti ng katotohanan. Paano nga ba natatapos ang isang kwento ng pasakit? Hindi ito natatapos sa paghihiganti, kundi sa pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat ng kinuha sa iyo. Ang muling pagkabuhay ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo na ang lahat. Nangangahulugan itong ang mga sugat mo ay naging mga pilat na ngayon ay nagsisilbi mong huwad na diamante, matigas, makinang, at hinding-hindi na muling mababasag. Sinasabi nila
na ang bawat piraso ng ating buhay ay tadhana. Ngunit natutunan ko na ang tadhana ay hindi lamang isang guhit sa palad, kundi ang bawat pagpili nating bumangon sa gitna ng pagkakalugmok. Lumipas ang 5 taon, nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aking bagong tahanan sa Batangas. Hindi sa isang maliit na kubo, kundi sa isang modernong bahay na gawa sa salamin at bato na nakadungaw sa payapang dagat. Ang amoy ng alat ng hangin ay hindi na nagdadala ng pait ng kahapon, kundi ng tamis ng kalayaan. Ang aking mga kamay ay hindi na mangingisda, kundi mga kamay ng isang babaeng nagmamay-ari ng kanyang sariling oras at kapalaran. Nabalitaan ko ang huling hantungan ng mga taong nagtangkang sumira sa akin. Si Doña Esmeralda ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman sa loob ng isang pribadong pasilidad. Ang kanyang isipan, na dati ay puno ng mga plano at katusuhan, ay naging isang blangkong papel. Wala na siyang maalala, kahit ang sarili niyang pangalan. Ang tanging binubulong niya sa bawat gabi ay ang salitang patawad, isang salitang huli na para sa mundong kanyang tinalikuran. Si Solen naman ay nananatiling nasa likod ng mga rehas, nagbabayad sa bawat sentimong ninakaw niya mula sa mga taong wala nang mahinga ng tulong. Ang katarungan ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang realidad na dahan-dahang humahabol sa bawat pagkakamali. Si Marco ay nagpadala ng liham noong nakaraang buwan. Hindi siya humihingi ng balikan. Sinabi niya na nagtatrabaho na siya sa isang NGO na tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Hindi ko siya sinagot, ngunit naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan sa aking puso. Pinatawad ko na siya, hindi dahil nakalimutan ko ang lahat, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng kanyang mga pagkakamali sa aking paglalakad patungo sa hinaharap. Ang bawat isa sa amin ay may sarili ng landas na tinatahak at ang sa akin ay puno na ng liwanag. Sa loob ng aking gallery sa Maynila, may isang espesyal na bahagi na tinawag kong kintsugi ng pag-asa. Naroon ang lahat ng mga antigong gamit na akala ng marami ay wala ng halaga. Ngunit naging mas maganda nang ayusin ko gamit ang ginto. Tulad ng mga gamit na yon, ang aking buhay ay naging mas makabuluhan dahil sa mga lamat na pinagdaanan ko. Ang bawat lamat ay hindi na tanda ng kahinaan, kundi ng katibayan na ako ay nakaligtas. Hinaplos ko ang aking tiyan. Sa loob ng ilang buwan, sasalubungin ko ang isang bagong buhay, isang anak na itataguyod ko ng mag-isa ng may buong dangal at pagmamahal. Tuturuan ko siyang ang pag-ibig ay hindi dapat nakatali sa kasinungalingan at ang tunay na lakas ay nanggagaling sa kakayahang buuin ang sarili kahit ilang beses ka pang durugin ng mundo. Tumingala ako sa langit habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Ang mga kulay ng kahel at lila ay tila isang huling haplos ng isang masayang kabanata. Ang babaeng si Tala na nahulog sa bangin ay wala na. Ang narito ngayon ay isang babaeng naglalakad sa ibabaw ng mga alon, matatag, payapa, at higit sa lahat, buo. Sa wakas, ang bawat bituin sa langit ay hindi na lamang mga saksi sa aking paghihirap. Sila na ngayon ang mga gabay ko sa isang buhay na ako mismo ang nagpinta. Sa isang mundong ako na ang tunay na reyna ng aking sariling kasaysayan. Tapos na ang bagyo. At sa katahimikang ito, natagpuan ko ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Ito ay ang pagmamahal na ibinibigay ko sa aking sarili, sa bawat pintig ng aking malayang puso. At sa huli, ang bawat bituin ay naging saksi na ang pinakamadilim na gabi ay lagi ring nagtatapos sa isang maningning na bukang liwayway. Sa puntong ito, nais kong huminga ng malalim at magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong oras at puso habang sinasamahan natin si Tala sa kanyang muling pagsilang. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang naging kwento ni Tala, kundi naging bahagi na rin ng aking buhay habang sinusulat ko ang bawat pahina. Aaminin ko,
hindi naging madali ang isulat ang mga sandaling durog na durog ang kanyang kalooban. Lalo na noong gabing itinapon siya sa gitna ng ulan at noong sandaling nalaman niya ang katotohanan sa loob ng kubo sa Batangas. May mga pagkakataong kailangan kong huminto dahil nararamdaman ko rin ang bigat ng kanyang bawat hikbi. Ang kwentong ito ay hango sa inspirasyon mula sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang nakaranas ng malupit na hagupit ng tadhana ngunit piniling huwag sumuko. Sila ang mga buhay na patunay na ang puso ng tao ay parang isang antigong banga. Maaari tayong mabasag ng paulit-ulit. Ngunit sa bawat lamat na dinidikit natin ng ginto ng pag-asa, mas nagiging mahalaga at matatag ang ating pagkatao. Ang pagpapatawad ay hindi kailanman naging madali at ito ay hindi nangangahulugang pagkalimot. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaan ang nakaraan na diktahan ng iyong bukas, tulad ng isang maliit na kandila sa gitna ng malawak at madilim na silid. Ang pag-asa ay laging nagniningas basta't hindi natin hinahayaang mamatay ang liwanag sa ating loob. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa mundong ito, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Tala, kaya mo rin bang palayain ang galit at patawarin ang taong pinakamahal mo na siyang naging dahilan ng iyong pinakamasakit na pagbagsak? Karapat-dapat nga ba si Marco sa isang bagong simula para sa kanyang sarili? O tama lamang na manatili rin na lamang siyang isang anino? Nakaraan, sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang munting apoy ng inspirasyon sa inyong mga puso. Kung nagustuhan nyo ang paglalakbay na ito, huwag nyo sanang kalimutang i-like ang ating video at mag-iwan ng inyong mga tapat na saloobin sa comment section. I-share nyo rin ang kwentong ito sa mga taong sa tingin nyo ay nangangailangan din ng lakas at paghilom ngayon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na obra. Patuloy tayong magningning tulad ng mga bituin sa gitna ng dilim.